Minsan, hindi masama ang magsabi ng tunay na nararamdaman. Basta seryoso ka at bukal sa puso mo. Sabihin mo ang nilalaman ng isip mo. Dahil kung itatago mo ang nararamdaman mo, hindi mo mabubuksan ang susunod na kabanata sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Pinilit lang ako ni Axel. Ang hirap tanggihan eh. Tsaka wala namang tao sa bahay. Kaya ito, ang kulit-kulit niya. Axel, ayoko na. Last na yun. Okay, sige. Last na yun, Kurt. Ngayong araw. Lo, grabe naman. Pero Axel, seryoso ako. Last na talaga yun, ayoko na. Okay, edi last na. Pero kapag gusto mo, Kurt, dukutin mo lang ha. Axel, last na talaga yun. Hindi ko na ulitin. Tsaka itago mo na yan. Kurt naman, hayaan mo nang nakalabas. Ayaw mo ba? Tsaka, kiss mo daw siya. Ewan ko sa'yo, Axel. Bahala ka nga dyan. Tara na, umayos ka na. Tapos samahan mo ako sa labas. Ipapasyal kita. Kurt, makulimlim, baka umulan. Mas maganda siguro kung magkukulong na lang tayo sa kwarto mo. Para mas masaya. Gagi, ayoko Axel. Nakakatakot kang kasama. Baka mamaya kung ano na naman ang gawin mong kakaiba. Kurt, wala naman akong ginagawang masama. Tsaka, gusto mo din naman. Kunwari ka pang galit dyan. Pero sige, tara gumala sa labas. Para naman makalibot ako sa lugar nyo. Axel, maganda dito sa amin. Sakto may bike ako at si Papa. Yun ang gamitin natin. Kaya naman eto, nagtungo na kami ni Axel sa labas. Kinuha namin ang bike. At eto, sakto talaga sa panahon. Makulimlim. Ang sarap magbike. Halos libutin namin ang buong bayan. Marami kaming napuntahan. At sa loob ng halos buong maghapon, eto, nagbabike lang kami. At eto, nang makakita si Axel ng ilog na malinis at malinaw ang tubig, aba, inaya akong maligo. Wala naman ako nagawa kahit ayoko. Bisita kaya pagbigyan. At kahit sa ilog, napakakulit niya. Kurt, samahan mo ako dun sa may likod ng malaking bato. Ha? Bakit Axel? Wala lang Kurt. Gusto ko lang makita yung likod ng malaking bato na yun. Axel, malalim ang tubig, ayoko. Kurt, huwag mong sabihin na di ka marunong maglangoy. Kasi Axel, oo, tama ka. Kaya huwag ka nang magpunta doon. Kurt, edi ako na lang. Wika ni Axel na eto, lumangoy ka agad sa ilog at tawid sa kabilang bahagi. Andun kasi ang malaking bato. Ayaw ko talagang tumawid dun. Kasi baka malunod ako. Para kasing ang lalim ng tubig. Kaya eto, pinagmamasdan ko lang si Axel habang naglalangoy.
Kaya lang, bigla siyang lumubog at nawala sa paningin ko. Gagi, nasa na yun? Medyo kalmado pa ako nung una, kaya lang habang lumilipas ang mga segundo, nag-aalala na ako. Kasi di pa siya lumulutang. Tangina naman no. Nasaan na yun? Kaya ito, tinatawag ko na siya kasi nawawala na siya. Natatakot na din ako. Kasi baka nalunod na si Axel. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Nawala na siya. Hanggang sa ito, lumutang na siya. Pero teka, wala. Nalunod nga ata si Axel. Hindi siya gumagalaw. At sumasabay lang siya sa agos. Kaya kahit takot ako, lumusong ako sa malalim na bahagi. Buti na lang at patungo sa gilid si Axel. Kaya ito nung maabot ko siya, hinila ko kaagad. Inihiga ko kaagad sa gilid si Axel. Wala siyang malay kaya pinakinggan ko agad ang tibok ng puso niya. Natibok pa naman kaya lang. Nalunod ba talaga siya? Duda ako. Kasi naman may napansin ako kay Axel. Yung ano niya, matigas. Bakat na bakat. Axel, pwede ba? Huwag mo akong lokohin. Umangon ka na. At eto, ngumiti bigla si Axel. Sabi na nga ba't niloloko lang ako eh. Ano ba yan, Kurt? Kita mo nang nalunod. Dapat ginawa mo nang dapat gawin. Ewan ko sa'yo, Axel. Paano kung namatay ka at nalunod ka talaga dyan? Huwag ka na magbibiro ng ganun. Nakakainis ka eh. Sorry na, Kurt. Pero bakit di mo ako hinalikan? Gagi, bakit kita halikan, Axel? Siyempre, nalunod. Ganun ang dapat mong gawin, Kurt, para mailigtas mo yung buhay ko. Kung lunodin kita ng totoo ngayon, Axel. Grabe ka naman, Kurt. Huwag ka na magalit. Kasi nagagalit na din si Temtem, bahala ka. Iiyak yan. Puti ang luha. Axel, ano ba? Bahala ka nga dyan. Uwi na ako. Uwi ka ako kaya ito. Nais ko na yung sarili ko. Si Axel kasi, nakakainis. Ang kulit. At eto, kasunod ko na siya. Ay naku talaga. Bakit ba siya pa yung nakilala ko? At eto, habang nagbabay kami pa uwi, natatawa na lang ako sa kanya. Halatang pagod na. Kaya eto, medyo binagalan ko ang pagtipa. At bago pa man tuloy ang sumapit ang gabi, nakauwi na kami sa bahay. Grabe yung pagod ko. At si Axel, hala, ano nangyari sa kanya? Nakaupo kasi siya doon sa gilid ng bahay. Kaya eto, nilapitan ko. Okay ka lang, Axel? Kurt, di ko na ata kaya maglakad. Ang sakit ng mga binti at hita ako. Axel, kakajaks mo yun eh. Kaya ang hina ng tuhod mo. Hindi ka nga dito. Kumapit ka sa balikat ko. Kaya ito, akay ko si Axel. Nakahawak siya sa balikat ko. Tapos diretso na muna kami sa kwarto ko. Wala pang ibang tao sa bahay. Kaya naman, naligo na muna ako. At si Axel, hala, pagkatapos kong maligo, eto, nakatulog na siya sa kama ko. Napakaamo ng mukha niya. Parang di gagawa ng kalokohan. At habang pinagmamasdan ko siya, mukha talaga siyang
Mabait kapag tulog. Pero kapag gising, ay naku, nakakatakot. Lalo na kami lang dalawa. Teka lang. Ilak ko muna ang pinto ng kwarto ko. May susubukan lang ako. Sana hindi magising si Axel sa gagawin ko.